Magandang araw, Malacanang Press Corps. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question is from Ivan Mayrina, GMA7. Good afternoon, Yusek. I meant to ask this to the President, but unfortunately, he didn't take questions. Meron pa po kayang specific marching orders ang Pangulo sa mga ahensya in the way of providing immediate relief sa mga apektado po ng bagyo? Katulad din po na nakaraan, lahat po ay inuutusan ng Pangulo, ang direktiba po ng Pangulo ay mabilisang aksyon. Katulad po nito ay nagpadala na rin po siya ng mga first responders na maaapektuhan ng parating na bagyo. Dahil alam po natin na ito ay sinasabing malakas at kaya po ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na po ito para sa mga maaari maapektuhan ng malakas na bagyong ito. Understandably, ang galit po ng tao dito ay sa mga flood control projects. Yun po ang sinisisi kung bakit nagkaroon ng unprecedented levels of flooding in many areas. But there are also reports that this is partly due to also deforestation, quarrying. Nandyan din po ang mga teorya na ito'y dahil sa unregulated development in the region. Is Malacanang, is the President also ordering investigation in these areas kung bakit po nagkaroon ng ganyang klaseng pagbaha? Kung ganyan po ang nakikita, dapat lamang po din tingnan ito ng pamunuan ng DNR, kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay hindi lamang dahil sa kalamidad, hindi lamang ito act of God, kundi may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon dito. So is the President expected to also order, or has he already ordered the DNR to investigate? Sa ngayon po ay wala pa pong naipapaabot sa atin kung meron na po silang usapan na pamunuan ng DNR. But with that kind of situation, hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga ganitong klaseng kalamidad. Salamat po. Next question, Ann Soberano, Bombo Rancho. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpaabot po ng condolences ang United Arab Emirates and United States. At may we know po, dahil nga po sa devastation na sanhi po ng Typhoon Tino, may we know po kung may mga international aid na pong natanggap ang Pilipinas para sa bagyong Tino at kung meron man po ano-anong mga bansa na po ang nagpadala ng tulong at humingi din po ba tayo ng tulong sa kanila? Thank you. Wala po na call for any foreign assistance dahil sa ngayon po ay meron po pa tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. At may mga quick response funds po ang mga frontline agencies na marireplenish po. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Yung tinatawag po nating local government support funds. Pero sa ngayon po, among the ASEAN plus one partners, maliban po sa mga nabanggit na bansa, nagpaabot na rin po ng pagtulong o readiness ang bansang Australia, Canada at USA para po sa pag-assist in our recovery efforts on the ground. So yun po. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nananawagan para sa financial assistance or rather foreign assistance. Salamat po, Yusek. Thank you. Next question, Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. Under the state of national calamity, ano po ba ang saklaw nito? Ano yung mga karampatang aksyon at takbang na kailangang gawin ng gobyerno? Since national ang scope niya, ibig po bang sabihin nito kahit yung mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng bagyo, for example, ay pwede ring magpatupad ng price freeze or yung mga tao pwedeng mag-apply for calamity loan since nga po ito ay national na? Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at sila po mismo ang patungkol sa price freeze or pag-monitor ng mga halaga ng basic commodities and items. Ito po ay pangkalahatan. Pero sa ngayon po, hintayin po natin ang declaration mismo na manggagaling sa Pangulo dahil kanina lamang po ay kanyang inaprubahan ito. At ang rekomendasyon po ng NDRRMC ay inaprubahan, pero hintayin po natin mismo yung pinaka-declaration of national state of calamity
at doon natin makikita kung ano po yung pinakadetalye. Pero in general po, sinabi po ng DTI na patungkol po sa presyo ng mga basic commodities, pangkalahatan po ito. Nationwide, ma'am, na magpapa-price. Opo, Price yan po yung freeze. pinaka-general. Yan po yung pinaka-general rule. Pero hintayin po natin ang pagpapalabas po mismo ng deklarasyon na magbumula sa ating Pangulo at tignan natin po yung pinaka-detalye ng nilalaman po ng deklarasyon. Right. Ganon din po yun sa situation ng mga tao na gustong mag-apply for calamity loan, halimbawa. Depende po kung sila po ay qualified. Hindi naman po lahat ay pwede makautang kung hindi naman sila qualified member. Yeah. Thank you, ma'am. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Bale, itatanong ko lang po kung magkano po yung parang existing na emergency fund na pwedeng itap ng government to assist yung areas na naapektuhan ng Typhoon Tino? At saka kung meron na po bang LGUs or national government agencies yung nag-request for additional funding? Ngayon po, yung pinaka-specific amount ay wala pong binibigay sa atin. As sinabi lamang po ng DBM ay may sapat na pondo po. Kahit naman po ang LGU ay meron po silang respective budgets for disaster and calamity. So sa ngayon po ay wala pong ibinibigay sa atin na detalye kung meron na po mga LGUs na nang hingi or nag-ask for replenishment. Pero yan po ay mapapakita naman po natin dahil mismo ang Office of the President siya po ang nagbigay ng pondo sa mga lugar na nasalanta. Thank you po. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Yusek, bago ko ano yung sa hunger, tanong ka lang din po, kasi may mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC, considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag ng palasyo dito? Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. And then ma'am, yung sa hunger po ma'am, sabi ng SWS, tumaas from 16.1 nung June, ngayon tumaas yan ng 22%. So despite nga yung effort ng government, meron tayo sa DSWD and meron din tayong 20 peso na rise from DA, parang yung hunger, ang laki ng tinaas niya, more than 5%. Ano po ang paliwanag ng palasyo? Huwag natin kalimutan na sunod-sunod ang kalamidad na naranasan ng mga kababayan po natin. Ito po ay nakaapekto po ito sa patuloy po na pagtatrabaho ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ang DSWD para po maipababa ang hunger rate ng bansa. But ito po mga survey na to ay makakatulong naman po at ito naman po ay ikukumpara at ibabangga din po sa data na nakukuha mismo ng gobyerno. At tandaan po natin hindi naman po tumitigil ang ating pamahalaan sa mga programa tulad ng mga walang gutom program, special feeding program, SIL, at yung binanggit po natin kahapon na tungkol sa mga kahirapan. Kaya po siguro naranasan natin to because of the calamities na sunod-sunod. Hindi po isa eh. Sunod-sunod po yung nararanasan natin. And then another survey, ma'am, yung sa Okta naman, sabi bumaba pa rin yung trust and performance rating ni Pangulo despite nga yung effort nga na linisin yung government at yung ongoing investigation ng ICI. Ano po ang paliwanag natin dito? Pero nandun pa rin po, yung majority po ay nandun pa rin po yung kanilang trust sa ating Pangulo. Sabi nga po natin, ano man ang numero, mataas mababa, at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po tayo maaapektuhan ng anumang pong numero. Last question from Eugene Fernandez, IBC 13. Good afternoon, Yusek. I would like to ask lang po regarding the recent visit of Secretary Lopez to the LRT stations, and he reportedly seen some improperly maintained facilities sa LRT. Nakapag-report na po ba dito si Secretary Lopez, and may directive po ba ang Pangulo regarding this if sumusunod ba ang private entity na nagpaparan sa LRT regarding the contracts na meron sila? Nakausap po mismo natin si Acting Secretary Lopez at binanggit niya po na pinagre-report niya po ang LRTA
na siya pong inutusan na kausapin mismo ang pamunuan ng LRMC at kailangang matugunan ang kanyang nakita na hindi maganda sa Baclaran Station sa LRT-1. So, within this week, dapat makapagsumite na po ng report ang LRTA. At ang mandato naman po sa kanya ng ating Pangulo ay maginhawa ang mga nararanasan ng mga commuter sa LRT. So, yan din po ang kanyang ginagawa. Kaya po yung mga nirereklamo na mga hindi kagandahang naghaganap sa LRTA, rather LRT1, yan naman po ay tinutugunan ni Acting Secretary Lopez. So, most probably after mabigay ang report na ito sa kanya, ito po ay bibigay niya rin sa Pangulo. Follow-up question to that, Yusek. Gusto ko lang itanong yung reaction of the Malacanang regarding the alleged humiliation of Secretary Lopez to an employee, to the LRT1 regarding po dun sa inspection niya. Did Secretary Bano explain himself already what happened to that? Sa ngayon po, wala pa po kami napag-usapan dyan. Pero makakarating po sa Pangulo. Thank you, Yusek. Follow-up question from Ivan Mayrina. Ma'am, pahabol lang, naghain na po ng request na makakuha ng kopya ng SALN ng Pangulo ang grupong Akbayan, Tindig Pilipinas, at iba pang civil society Sa groups. Ombudsman, Yes. hintayin na lang po nila. Hindi naman po pipigilan ng Pangulo yan. Hintayin po nila kung ano po magiging tugon ng Ombudsman. Thank you. That is the last question, Yusek. Thank you. Salamat. Pos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.